maging yung kanyang naging travel abroad. So ngayon po tayo ay pagpapatuloy natin ang ating pagtalakay. So unang topic po natin, Rizal, political philosopher. Rizal would criticize today's society. Okay, so sa Pilipinas po dati, noong panahon ni Rizal, philosopher po, siguro naman lahat tayo ay pamilyar ano kapag sinabi natin na philosopher, ito yung tinatawag natin ng mga philosopher. Okay? So sa Philippines, philosopher seems to be taken as frustrated o di kaya po maging nasty and annoying. So kapag po philosopher, halimbawa ay siguro pag kayo ay tanong o di kaya kayo ay nakaranas na magtanong sa mga tinatawag natin na mga pilosopo, di ba kapag tayo nagtatanong sa kanila, yung nagiging sagot nila is minsan malayo, o di kaya iba, di kaya ay yung nagiging sagot nila is pabalag. Okay? Kapag sinabi natin pabalagtad, malayo o iba yung kanilang mga itinasagot. So si Dr. Jerical po that time, siya po ay nag-join the majority of Filipinos to consider philosopher as nonsense, stupid, tapos sometimes ay creepy. So si Rizal, kung mapapansin nyo ha, kahit si Rizal, ating bayani, siya ay sumali pa rin. May naging isa siyang philosopher. Sa mga philosopher po, ito yung tinatawag natin na mga mangmang. Ay mga mangmang, mga walang alam, and that is evident in his use of philosophy. Okay, in his notable writings. So kapag halimbawa nga kung tinanong mo sila, yung kanilang mga kasagutan ay pero yun naman po kanilang idea. Meron silang sariling idea. Okay? Kaya nga lamang ay malayo kung sa mga tanong na naitatanong natin sa kanila. Hindi tayo nabibigyan ng ah, tong kasagutan para doon sa ating mga katanong. Kaya gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ang mga philosopher, ito ay yung mga nagiging sagot po nila ay sariling idea din lamang ito. Kaya nga lamang ay malayo. Okay? So dito, sa Rizal as an ilustrado in 19th century. Ano ba kapag sinabi natin na ilustrado? Kasi tinatawag si Rizal isang ilustrado. Okay. So, Rizal po kilala bilang isang ilustrado. Kapag po sinabi natin na ilustrado, ito yung mga nakapag-aral during the Spanish era. Okay? During the Spanish era. So, ang tawag sa kanila ay mga ilustrado. So, bilang isang ilustrado, nabibilang sila sa middle class. Gaya ng nasabi ko sa inyo na last meeting natin, kapag sinabi natin middle class, ito yung may mga kayang pamilya. So, sina Rizal, that time, sila ay may kaya. Kasama sila sa isang middle class na tinatawag. At si Rizal nga ay isang class. So, ibig sabihin, sila yung may mga kakayahang makapag-aral ng mga panahong iyon. Noong mga Spanish period na yun. So, si Rizal po ay meron siya sinulat na isang essay. So, yung essay po na yun, ang title ay The Philippines is Century Head. So, yun yung title ng kanyang sinulat na essay. So, dun po sa sinulat niya na yun, nakalagay doon, yung parang napipredict niya, ang alam niya, ano ang mga, kung ano yung mangyayari sa 100 years sa Pilipinas. Okay? Alam niya kung ano mangyayari. So, dun sa kanyang sinulat na essay na yun, sinabi niya doon, una, na ang Pilipinas daw ay magiging kolonya ng Espanya. Sinabi rin niya na dito tayo ay magkakaroon ng mga karapatan bilang isang tao. Okay, bilang isang human being. Pero yung pong karapatan na yun, kung halimbawa tayo ay magkakaroon, hindi siya kagaya ng karapatan ng mga Espanyol. Kasi dati nga, 'di ba, tayo ay sinasakop ng mga Espanyol, so sila yung may, kumbaga karapatan sa'tin, sila yung nagpapasunod sa'tin, so mas mataas yung karapatan na meron sila. Okey, pero sinasabi din niya na darating yung panahon na tayo ay magkakaroon ng karapatan, hindi nga lamang kagaya ng karapatan na meron pa ng mga Espanyol. And then during that time, nagkaroon din po tayo ng revolusyon, nagkakaroon ng revolusyon. So yun nga po ay pinamumunuan na Andres Bonifacio. Okay, kung kayo ay pamilyar kay Andres, dahil na rin patuloy na pang-aapi ng mga Espanyol sa atin. At yun yung tinatawag naman natin na Philippines Revolution. Okay, meron tayong tinatawag na Philippines Revolution. So matapos yung revolusyon, tayo po ay tinulungan ng US. Okay?
tinulungan tayo ng US at hindi lamang na tayo po ay tinulungan ng US. Ang nangyari po nun, sila naman po yung sumakop sa'tin nun. May parang umikot, parang tinulungan tayo ta's tayo ay nasakop, pero hindi lamang Pilipinas yung sumakop sa'tin, okey? Tayo po ay kinakop din ng mga Japan or ng ibang country. So, yun ay ilan lamang sa na-predict ni Rizal na nangyari, okey? So, yun po mga nakalagay doon sa essay na sinulat ni Rizal, yun po ay talagang nangyari. Na ang Pilipinas na tayo, Pilipinas, ay nasakop tayo ng ibang bansa. So, nagkatotoo po yung sinulat ni Rizal nung mga panahong iyon na tayo nga po ay magiging isang kolonya. Okay? So dito, Max Weber defines government as the right of administration. Rizal defines governments and politics focus on the Spanish influence. So ayon po sa kanya, ayon kay Max, para sa kanya, dapat daw po na gobyerno lamang yung matutuloy. Okay? Kung ano lamang yung pinapagawa ng gobyerno, yun lamang dapat yung gagawin natin. Pag halimbawang hindi natin nasunod, hindi natin nagawa yung gusto ng gobyerno, paparusahan tayo. Okay? Gano'n yung gusto niya, gano'n yung sinasabi niya na kinakailangan gobyerno ang masusunod, okey? Na dapat ay kapag halimbawang hindi natin sinunod yung mga sinabi o pinapagawa ng gobyerno, tayo ay sasaktan. Pero ayon kay Rizal, sinabi ni Rizal na ito daw po ay unfair. Bakit unfair? Kasi sa paggamit ng kapangyarihan, ginagamit nila yung kapangyarihan para lamang mangitim. And then sabi ni Rizal, ito ay matatawag na corruption. Okay? So para sa kanya, hindi lamang daw po dapat na ang mga Pilipino ay marunong umunawa. Dapat daw tayo ay mayroon ding kaalaman. Kasi alam naman po natin na once na tayo kaalaman, ito yung magiging sandatas natin. Okay? Malaman ang magiging sandatas natin para hindi tayo pinagkakitisin. Okay? Dahil nga nung mga panahon yun, marami sa mga Pilipino ang nakakapag. So marami siguro ang mga hindi talaga nila alam kung ano yung mga ginagawa. And then meron po si Rizal na definitions of basic political term. Yung una nga po diyan, yung tinatawag natin na political culture. So dati po meron pong isang ah, Espanyol na manunulat. So dun po sa kanyang sinulat na yun, sinabi niya na bakit daw po ang mga Pilipino ay tamad. Okay, dun sa kanyang sinulat na yun. So bakit daw po ang mga Pilipino ay tamad? So sinagot ni Rizal, kasi hindi pumayag si Rizal na ang mga Pilipino ay tawagin na tamad. So sinabi ni Rizal na siguro kaya daw ang mga Pilipino ay nagiging tamad dahil rin sa kanila ay pinapagawa. Kasi nga, noong mga panahon yun, ang mga Pilipino, nagtatrabaho ang mga Pilipino, pero hindi sila binabayaran. Okay? Patataas ang mga kinukuha sa kanila. Ganon din, yung Pilipino pinagtatrabaho kahit sa sobrang init. So, sabi ni Rizal, paano nga namang hindi tatama din ang mga Pilipino sa pinapagawa sa kanila? Okay, hindi daw kagaya ng mga Espanyol na sinasatusan, dinadamitan, ibang-iba daw. Kaya ano daw nila nasasabi na tamad yung mga Pilipino. Kaya daw siguro nagiging tamad din lamang, dahil na lamang din nilang pinapagawa o pinapakita. So, yun yung naging dahilan ni Rizal. Pero sinabi din naman ni Rizal na without education and liberty, no reform is possible. So sinabi niya yun, pinaliwanag rin ni Rizal na mangyayari lamang ito sa bansang Pilipinas kung tayo po ay mayroon tayong ability bilang Pilipino para labanan ang Espanyol. Okay? And then, sabi ko nga sa inyo, kung edukasyon lamang yung pagpapalaya sa mga Pilipino. And then meron tayong political socialization. So kapag sinabi natin political socialization, dito gusto mo na makibahagi tayo sa tungkulin ng pamahalaan or politics. Okay, so para po kayo sa sinabi kasi ni Rizal na dapat alam mo kung ano yung importance mo as a Filipino. Para hindi ka matukso 'pag halimbawang ikaw ay nasa politics na. Hindi kagaya ngayon 'di ba, mapapansin niyo yung mga nasa politiko ngayon, kapag sila yung nakaupo na, parang wala na silang pake. Parang hindi na nila pinapansin, parang nakalimutan na nila yung kanilang mga sinumpaan. So, kay Rizal kasi kapag halimbawa ikaw ay papasok sa politika, dapat alam mo kung ano yung gagawin mo, okey? Dapat ay alam mo kung ano yung importante sa'yo, ano yung misyon mo, dapat ay gano'n.
para kapag halimbawa nga daw po ay pupunta uupo na sa pulitika, hindi ka na matitis. Okay, hindi ka na talaga matutukso kasi meron kang goal kung ano yung gagawin mo. So, yun yung tinutukoy niya sa political socialization. And then political ideology naman, so ito po ay yung mga paniniwala natin, siyempre about the government. Pero para kay Rizal, dapat daw tayo ay magkaroon ng democracy. So yung tinatawag natin na democratic country, isang malayang bansa. Okay, dahil nga po during that time, tayo ay nasa ilalim ng kolonya ng mga Espanyol. At naniniwala rin po si Rizal na balang araw tayo ay makakalaya. So yun lagi niya sinasabi na tayo ay makakalaya. Laki yung pananalig niya pagdating sa kanyang mga sinasabi na tayo ay makakalaya. And next po, meron tayong nationalism. So, pinala ko po yun sa inyo na isang araw. So, sa pamamagitan nga ng ating pag-aaral about the history, may papakita natin yung nationalismo o yung pagmamahal natin sa ating bansa. Kagaya na lamang ng Noli Me Tangere, tsaka po ng El Filipe Sexty. Yung dalawang yun, kung nabasa po natin, nagkaroon tayo ng alaman tungkol sa mga nangyari ng mga nakarating taon. Ganun din, dahil po dun sa dalawang yun, maraming Pilipino ang namulat kung paano tayo tinahok noong unang panahon, kung ano yung nangyari noong unang panahon, kung ano yung naging lagay ng mga kapwa Pilipino natin during that time. Okay? So, yun yung nasa nationalism natin na ipapakita natin at sa pamamagitan ng mga kasaysayan at history, tayo ay nagiging malawak yung pag-unawa. Nauunawaan natin kung ano yung mga pangyayari na ganap natin. Kasi hindi na naman natin abutan. So, sa pamamagitan nga ng mga kwento o kasaysayan o history na mayroon tayo, para na rin tayo nandun. Parang nakita natin, parang isa tayo sa mga tuhan dun sa ating nababasa. And next po, meron naman tayong representative government. So, sa representative government natin, ayon kay iba't iba man tayo ng sitwasyon sa buhay. Lahat tayo, pwede tayo maging representative sa government. May karapatan tayo, lahat tayo may karapatan tayo umupo sa gobyerno. Okay? Hindi lamang yung iba ang pwede, porket para, ikaw lang yung pwede, hindi. Lahat tayo merong karapatan na umupo sa gobyerno. And next natin is democracy. So, dito, sa democracy, para tayo yung nasusunod, tayo yung pinapangalagahan. Ito yung gusto ni Rizal, pagkaroon tayo ng democracy o yung democratic country. Okay? Dito, pwede rin tayong bumoto. Pwede tayong bumoto, kasi kapag tayo ay bumoto, tayo yung pipili kung sino yung gusto natin maihalan. Pipili tayo kung sino yung gusto natin kandidato. So, yun naman talaga nangyayari sa panahon natin ngayon. Okay, tayo yung pumipili kung sino yung gusto natin na iharap. Kung sino yung gusto natin na maupo, mamuno sa ating bansa, o kaya ay sa ating bayan. Ito yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Then, next po natin, may question. Over. Wala. Okay, so let's proceed. De La Liga, the Katipunan, Reform and Revolution, Century. Okay, Rizal versus Bonifacio, Reformist versus Revolutionary. Okay, so sa Rizal po, siya ay tinawag na Reformist. Okay? And then si Bonifacio, tinawag siya na Revolutionary. Pero yung pong dalawa ay iisa lamang ang tungkulin o gustong gawin. Okay? Both of them out for change sa pagbabago. Gusto nila ng pagbabago. Kasi nga nung panahon yun, medyo mahirap yung sitwasyon ng mga Pilipino natin. Kaya sila, parehas sila ng ipinaglalaban. Gusto nila ng pagbabago, kalayaan. Okay. Ano po ba yung kakaiba ng dalawa? Bakit po si Rizal tinawag na reformist and bakit naman po si Bonifacio ay tinawag na revolutionary? So, ay po kay Rizal, ayaw niya, para sa kanya, kapag po halimbawa na makikipaglaban, ayaw niya na siya ay gagamit ng dahas. Okay, ayaw niya na gumagamit ng dahas. Ang ginagamit niya ay ang pagsulak
niya ng mga akta. Tulad halimbawa po ng NOLI at LP. Ito yung ginagamit niya para malaman ng mga tao kung ano yung kalagayan ng panahon, noong unang panahon, ng panahon nila. So, ayon sa kanya kasi ayaw niya po ng yoong, bahas ang ginagamit sa pagre-represent, okey? Si Rizal ang ginagamit niya ay pagsulat ng mga kaya siya tinawag na reformer. And then, si Bonifacio naman kaya siya tinawag na revolutionary. Kaya siya tinawag na revolutionary, naniniwala siya. Bonifacio believes such skills could be achieved only force arm. So dito pinairal po ni Bonifacio ang paggamit ng dahas. Kung si Rizal kanina ay ang gamit niya ay yung kanyang mga akda kaya siya binansagang reformist. Kasi kumbaga para sa kanya, nakikipaglaban si Rizal sa mapayapang paraan. And then si Bonifacio naman po, pinairal ni Bonifacio ang paggamit ng dahas. Okay? So yung La Liga, kung kayo po ay pamilyar sa La Liga, Pilipinas, ito po yung naging instrumento. Ang namuno nito ay si Rizal Blanco. So yung La Liga Pilipina natin ang naging instrumento para gamitin po ni Andres Bonifacio noong unang panahon po. So during the time po, si Rizal ay, di ba nagkaroon na ng La Liga Pilipina. So during that time, si Rizal po itinatapon na sa dapitan. Kasi nalaman yung movement ng La Liga Pilipina. Kumbaga napuwag yung La Liga Pilipina. Kasi na-booking o nalang. So, pero yung pong mga maral ng La Liga Pilipina ay ginamit pa rin ni na Andres Bonifacio. So, pinalitan lamang po nila ang La Liga Pilipina ng KKK. Okay? Dati sa La Liga Pilipina at nung nalaman, pinalitan lamang nila ng KKK. So, nung pagkakahuli po kay Rizal at pagtapon sa kanya, ang naging dahilan kung bakit mas ninanais po ng mga Pilipino at Andres Bonifacio na magkaroon ng revolusyon, lalo na nung si Rizal ay binarik sa tagumpayan. Kung matatandaan niyo, si Rizal ay nag-travel abroad. Nung si Rizal po ay nag-travel abroad, siya ay naging miyembro ng propaganda movement. Kaya kung natatandaan niyo po yun, si Rizal po ay naging miyembro ng propaganda movement. So, meron po silang mga dyaryo ng movement. Ito yung tinatawag naman natin na philosophy Darigay. Okay? Yung po kanilang propaganda movement, meron silang advocacy. Hindi lang basta propaganda movement lang. Meron silang advocacy. Una, gusto po nila ang Pilipinas makilala ng Espanya, ng probinsya nito, kung saan meron po tayong sariling gobyerno o di kaya yung katungkulan sa Spanish Parliament. At ang ikalawa naman, gusto nila na ihiwalay yung mga Spanish friars at Filipino pa. Dahil di ka naman dati sobrang gulo, lalo na napupunta ang mga Spanish friar dito sa Pilipinas. So gusto nila na mahiwalay yung dalawa, yung mga Spanish friar at yung mga Pilipino pari. And next, pagkakaroon po natin ng pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Espanyol at ang mga Pilipino. And then next din nila yung pagkakaroon ng paaralan. Pero dapat po ay hindi friars na namumuno. May mga pari, ayaw nila ng mga pari, ang mga paile ang namumuno sa pag-aral. And then dapat po may kilalanin sa karapatan ng mga Pilipino magkaroon ng mga kalayaang paglabas ng kalooban. Yun yung mga propaganda movement at advocacy nila. Okay, ni na Rizal. And then sabi ko nga sa inyo kanina, si Rizal, namumuno sa La Liga Pilipinas. Ito ay nangyari noong July 3, 1892, kung saan nga ay nagkaroon tayo ng La Liga Pilipinas. So, itong La Liga Pilipinas nito, ang intention lang kasi dito ni Rizal ay para iangat yung kabuhayan ng mga Pilipino. Okay, sa pagbibigay ng trabaho, kagaya ng mga legal assistance, mga scholarship grants, economic needs. So, yun lang yung mga intention ni Rizal doon sa La Liga Pilipinas na ngayon ay KKK. So, nung nag-split up po ang La Liga Philippines, ito nga ay pinalitan ng KKK na kung saan ito yung satot at sabi ng dalang tipuno ng mga anak ng bayan. So, kung sa English po, ito ay highest and most honorable society of the children of the nation. So, si Andres Bonifacio, itinuloy niya ang katipunan o yung revolusyon. Okay, kasi po ang protection ni Andres Bonifacio noong unang panahon ay baka po malaman ng mga Espanyol na meron po silang katipunan. Kaya ito nagpatuloy niya yung revolusyon against Espanyol. So noong May 2, 1896,
dito po nagpaalam, sila kay Rizal na kung saan nga po ay ipagpapatuloy nila ang rebolusyon. Pero hindi pa po nagkikita si si Rizal at saka po si Andres Bonifacio. Yung tinutukoy ko na nagpaalam, iba yung pumunta kay Rizal. Okey, may ibang pumunta kay Rizal para sabihin na itutuloy nga po yung rebolusyon. So, nung sila ay nagpunta kay Rizal at nagpaalam nga po na itutuloy yung rebolusyon, hindi po pumayag si Rizal, okey? Kasi ang gusto po ni Rizal, reform, mapayapang paraan. Ayaw niya ng paggamit ng kagaya ng kanyang mga ginawa, 'di ba, ang kanya isinutulak ng Noli Aquino. Ay kung sasabi niya gusto niya yung mapayapang paraan ng ayaw niya ng, paggamit ng bakal. Kaya against siya dun sa gusto nila na revolusyon na gagamitin nila so noong August 26, 1896, dito na po sinimulan nina Andres Bonifacio yung revolusyon. Okey, nagkaroon na ng revolusyon sa mga panahong iyon. So dahil nga po sa ginawang revolusyon nina Andres Bonifacio, dito napagbintangan si Rizal na sinabi na siya yung namumuno, okey? Kaya siya ay dinakip at kinulong ng mga Espanyol. Okey, si Rizal po ay hinatulan ng kamatayan. So siya ay binaril sa Bagong Bayan, na ngayon siya ay tinatawag na Luneta Park. So nung namatay ang kanyang mga nung si Rizal ay namatay, yung kanyang mga kapatid, sila po ay naging miyembro ng tinatawag nating KKK. Okey, lahat po naging miyembro ang kanyang pamilya ng KKK noong namatay si Rizal. And then next po ay Rizal Reformist and Revolutionary. So dito, ano nga ba yung pagkakaib ano nga ba si Rizal? Siya ba ay reformist o revolutionary? Matatawag ba natin siyang revolutionary o di kaya ay reformist lamang? Ano ba yung gusto at nais ni Rizal na makamtan ng mga Pilipino? So, at meron tayo kasing tinatawag na Philippine Constitution. Okay? So, ito yung kabuuang batas natin. At ito yung pinakamataas na batas ng buong Pilipinas. So, dito po sa ating Philippine Constitution, andito yung iba't ibang concept. Yung truth, mga freedom, mga justice, love, equality, and peace. So, yung mga concept na ito yung mga ipinapabatid sa atin na tinatawag natin na Philippine Constitution. Okay? These concepts are considered also a universal principle. So sa ating pong Constitution, pinapahalagan nito yung ating human rights and civil rights and maging yung ating political rights na tinatawag. Kasi po dito, nililimitahan nito na tinatawag natin Philippine Constitution yung fairness natin. So we have to exercise to promote fairness. And syempre, responsibilities natin as a citizen or Filipino in this country. Kaya tinatalakay rin ito yung karapatang pantao na mayroon tayo. So tayo po, lahat naman tayo ay nakakaranas ng discrimination. Okay? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, lahat tayo nakakaranas sa tinatawag natin na discrimination. Iba nga lamang po ng paraan kung paano tayo nadi-discriminate. So, kahit ang ating pong bayani na si Jose Rizal, akala natin, di ba, perfect si Jose Rizal. Si Jose Rizal, kasi sobrang dami na niyang nagawa dito sa atin. So, kung mapapansin nyo, si Rizal po dati is na-discriminate or na-bully, marami na nangyari sa kanya ng sa bata. Kasi si Rizal ng bata ay, simula pa lang po sa bata, si Rizal po ay ipinanganak na medyo malaki yung ulo. So, ay nabubuli that time. Hanggang mula pagkabata, hanggang sa ikumanda, so ay nabubuli pa rin. So, nadi-discriminate, di ba? Lalo na nung nalaman ko ay Pilipino, pagiging isang Pilipino. So, kung mapapansin natin kahit sa Rizal noong ng panahon, ay nadi-discriminate, makakaranas ng discrimination. So, dahil dati nga po, wala pa silang karapatan. Hindi tulad ngayon, tayo ay mayroon, mayroon tayong civil and political rights. So kapag po sinabi natin ang political rights and civil, tayo ay mayroong karapatan. Karapatan na pinapahalagahan yung mga ugnayang sosyal o yung pakikisalamuha ng tao sa kapwa. Mayroon na rin tayong karapatang makilahok sa mga gawain pampolitik na hindi tayo nadi-discriminate.
So, yun yung nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon, malaya tayo. Okay, example of civil and political rights. Una, meron po tayong karapatang bumoto. Okay, sa pagboto natin, ang karapatan natin pumili kung sino yung nais natin mahalal. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, may karapatan tayong bumoto, piliin kung sino yung gusto nating mahalal, maupo, gusto natin maging presidente, gusto natin maging mayor sa ating bansa, sa ating lugar, o kung sino man. So, meron tayong karapatan. Hindi tayo pwedeng magpadala kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi minsan kasi ang iba, nagpapadala na lamang halimbawa sa yung merong ibinibigay yung ibang pera, nagbibigay ng mga pagkain. So, kung sino magbigay sa kanila, yun ang iboboto nila. So, hindi po. Dapat kayo ay ah, kumoto kayo kung sino yung alam nyo na makatutulong sa bansa, yung makatutulong sa lugar ninyo, yung makatutulong sa mga Pilipino. Okay? Yan dapat lagi ang iniisip natin. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, nangyayari na naman talaga. Ano, tayo ay mayroong mga karapatan. And next natin is right of fair trial. So, ito naman po ay, ito naman yung karapatan ng ito. So, siguro naman kayo ay nakakapanood, ano, dito halimbawa yung mga nasa korte. So, dito, karapatan po nila na sila ay sa barak, sa korte, kung legal ba o hindi yung pagkakakulong, o di kaya yung halimbawa pag-aresto sa kanila. So, halimbawa po, dito ay maaari po tayong pumuma, mga lawyer natin, para mas maunawaan nyo ano ba yung ano ba yung nilapag ninyo sa batas. Okay? May karapatan din po tayo na example yung inyong sarili kung alam nyo mali ang akusasyon sa inyo. So, tayo po ay may karapatan ipaglaban ng ating sarili. And the next po, meron tayong right to government service. So, dito marami naman tayong iba't ibang government na nagbibigay sa atin ng tulong. So, dito po marami tayong maaaring matanggap mula sa gobyerno at iba't ibang paglilingkod upang matugunan po yung ating mga pangangailangan sa mamamayan. So, iba't iba yung mga government na nagkakaroon tayo o natatanggap natin. Bawal sa mga edukasyon, sa mga pagkain na kung saan. And then, right sa public education, okay, so dito, karapatan ng bawat tao na tayo ay magturuan ng edukasyon. Ito yung pinakamahalaga sa atin pag tayo ng edukasyon. Kailangan nating matuto at umunaw. Okay? Kasi kapag meron kang edukasyon, meron kang kaalaman, ito yung malakas na kapangyarihan ng tayo. Okay? Ito yung pinakamahalaga sa atin. Gaya halimbawa, ating mga pagkain, di ba ang pagkain at tahanan ay malaking bagay at malaking tulong at mahalaga sa bawat isa. So, para siyang edukasyon. Okay? Malaki ang responsibilidad sa atin ng edukasyon. Malaki ang maitutulong edukasyon sa atin. Okay? Ang kaalaman ay kapangyarihan. So, yung tatandaan yung kaalaman ay kapangyarihan. Kahit saan ka man mapunta, kahit saan ka man dalhin ng iyong punta, basta't ikaw ay may kaalaman, mahusay, marunong, kaya mo yung sarili. Kahit ikaw ay nag-iisa lamang. Okay, next natin, try to use public facilities. Okay, so alam naman natin, at sa panahon ngayon, dahil nga tayo ay malaya, nagagawa natin yung iba't ibang bagay. So, sa pamamagitan din ng paggamit natin ng public facilities, meron din tayong karapatan diyan. Okay? So, karapatan natin na tayo po ay gumamit ng iba't ibang aktibidad tulad halimbawa, mga library, mga paaralan, mga palipuran, mga restaurant natin, kung saan mo gusto kumain, desisyon mo yun, karapatan mong pumili. Karapatan din natin gumamit, halimbawa sa mga gender, diba? Sa iba't ibang klaseng gender. Kapag sila ay mag-CR, karapatan din nila pumili kung saan sila nais na mag-CR. Okay? Hindi natin kailangang i-discriminate yung ibang tao dahil lamang sa kung anong itsura nito. Okay? Kung halimbawa nakita mo na pumasok yung isa doon sa girl, agad ay kung ano yung sasabihin mo. So, dapat hindi mangyayari. Okay? And then next po, right to liberty and security of the person. So, dito naman po, kung tayo po ay mayroong
karapatang mamuhay, dapat tayo ay malaya, okey? Dapat tayo ay may kapanatagan, seguridad sa sarili, sa right to liberty and security of the person. And then right to equal protection before the law naman, dito pumapasok yung pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas, okey? O di kaya ay sa mata ng batas. So, dito po dapat ay, um, tratuhin natin ang bawat indibidwal ng pantay na pagtingin, okey? Ano man po yung kanyang lahi, kulay, itsura, kanyang relihiyon, ito bang tao na 'to, person na 'to ay may kapansanan, dapat ay maging fair tayo, okey? Dapat wala tayong bias, dapat pantay ang pagtingin ng batas. Dahil lamang sa pilay siya, ibinigay na pera lang ay 1,000 dun sa tuwid kong batas, kaya naman magtrabaho, ang ibinigay ay 5,000. So, 'di ba sobrang unfair na. Dapat ay hindi po tayo gano'n. Ano, dapat ay maging, pantay ng pagtingin natin sa indibidwal, sa kahit na sino. Ikaw man ay tulad ang Panginoon o hindi. Ikaw man ay itim o hindi, okey? Dapat ay pantay pa rin. And the next po is right to freedom of assembly. So, dito nakikita ng mga indibidwal o ng grupo na tayo ay magsama-sama upang dito ay, maipahayag natin o ipalaganap or, ipaglaban yung mga idea natin. So, dito ginagawa natin ito upang, mabigyan natin ng solusyon o makita natin ang pagkakaisa, the right to freedom of assembly. And then right to be free from torture naman, okey. So, kung kanina sa right to equal protection natin, kinakailangan tayo ay magkaroon ng pantay-pantay, then right to free from torture naman, dito po ay walang sino man ang lalapitan sa parusa dahil hindi tao, okey? Walang lalaitin. Kung halimbawang ikaw po ay may, kung halimbawa ikaw ay may kasalanan man, wag mong kumbaga wag mong hayaan na ikaw ang humawak ng batas, okey? Kumbaga wag mong, ah, wag mong sasaktan yung taong may kasalanan sa iyo kung ano man yung okey? Hayaan natin na ang batas ang magbigay ng parusa, okey? Kung halimbawa may kasalanan sa iyo yung isang tao, wag mo naman agad patayin, sasaktan or kung ano. Kung may kasalanan yung tao, hayaan natin na mismo yung batas ang gumawa ng paraan, magbigay ng parusa kung ano bang dapat ihatol sa. And then next po natin is the freedom of expression natin. Okay, so right to freedom of expression natin. So karapatan tumalayang ipapahayag. Okay, so, dito po tayo ay mayroong kalayaan na sabihin yung mga gusto natin sabihin, okey? Malaya tayong makilahok sa mga kahit anong usapin. Kung halimbawang ito man ay sa pulitika, sa lipunan, or kultura, tungkol sa mga usaping meron. Okey, malaya tayong makakapagsabi, malaya tayong makapagpapahayag sa mga nais nating sabihin. Kung may nais tayong italumpati, tayo ay may karapatang sabihin kung ano yung mga dapat natin sabihin, okey? Kung kayo ay may mga gustong sabihin patungkol sa pulitika, mailalabas niyo, okey? Dahil meron tayong karapatan. At yun yung tinatawag natin ng right to freedom of expression. And next natin, freedom from discrimination. So, freedom from, discrimination, so dito hindi dapat tayo pagkikitaan ng diskriminasyon, okey? Ano man yung estado natin sa buhay, dapat ay hindi tayo, ah, manda-down ng ibang tao, okey? Dahil lamang sa pagkakaiba ng bawat isa o kung ano man meron yung ibang tao, hindi natin sila kailangang i-discriminate. And next, access to judicial system. So, dito po sa access to the judicial system natin, lahat tayo gusto nating makamtan na pantay-pantay yung mga hustisya, okey? Lalo kung ikaw man ay mahirap, lahat tayo gusto natin na ma-resolve yung problema. Magkaroon tayo ng hustisya lalo na kung alam natin na hindi talaga natin ginawa, wala tayong kasalanan, okey? So, dito po sa access to the judicial system natin,
'Pag nga po halimbawa dito natin makamtan yung mga pantay-pantayong hustisya, lahat tayo, kumbaga lahat tayo gusto natin makamtan pantay-pantayong hustisya upang maayos natin yung gulo na meron tayo, yung problema, pidalot na meron tayo. So, sa mga ganitong sitwasyon, andiyan po si judicial system. So, siya ang bahala diyan sa mga ganyang problema. And then participations in political life. So, dito po sa ating participation in political life, karapatan naman natin na makilahok dahil mayroon tayong layunin. Yun, may goal tayo at nais nating tumulong hindi lamang po sa ating komunidad, para na rin sa ating ayuda. And then freedom of religion. So lahat tayo, may karapatan tayong pumili kung anong nais natin o gusto nating tahakin when it comes to religion. Hindi natin puwedeng sabihin na halimbawa may kaibigan ka, yung kaibigan mo halimbawa ay Katoliko, ta's ikaw magkakatoliko ka rin kasi kaibigan mo siya, sasama ka sa kanya. O di kaya yung kaibigan mo ay Iglesia ni Cristo, tapos ikaw ang girlfriend at Iglesia ka rin ni Cristo. Kung hindi po gano'n. So, karapatan natin pumili kung saan natin, ah, kung saan natin gusto na mapuntahan. Okey, kasi meron tayong iba't ibang paniniwala. Hindi lamang dahil sa kaibigan mo siya kaya ka sasama, girlfriend o boyfriend mo siya kaya ka sasama. Okey? Meron kang karapatang pumili kung saan mo gustong mapasama ang relihiyon. Ang relihiyon kasi ito po ay itinuturing natin ng mahalagang personal na bagay. And then next natin is disinformation. So, dito disinformation like example natin kapag sa discussion. So, sa discussion marami po tayong kukuha ng mga impormasyon lalo na sa paaralan. So, ito ay malaki ang naitutulong at yung mga information na kukuha natin o natin kapag halimbawa pong, sa klase at sa paaralan. So, yung pong mga impormasyon na yun ay makatutulong sa inyo hindi lamang sa pang-araw-araw ninyo kung hindi kapag kayo po ay nagtapos sa paghanap niyo ng trabaho. And then hindi lang yung mga informations na nakukuha niyo sa school, yun din pong mga nagiging karanasan ninyo sa buhay. Okay? Yung mga nagiging karanasan ninyo, yun ay malaki ang epekto sa individual, okey, sa bawat isa, okey? Minsan yung mga nagiging karanasan natin, yun yung nagpapalakas sa'tin para harapin kung ano man yung mga pagsubok na dumadating. And the next natin is right to private and family life. So ito naman ay alam niyo na ano, when it comes to family, may karapatan tayo kung gusto natin ang pamilya natin tahimik lang, karapatan natin na gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. So lahat yun meron tayong karapatan. And property rights. So property rights, kapag alam mo namang sa'yo, so huwag nang aangkin ka ng iba. Pero kung alam mo namang hindi sa'yo, ay huwag mo rin gamitin. Ano, kumbaga ito ay karapatan ng bawat isa na tayo ay magkaroon ng pagmamay-ari. And then freedom of movement, karapatan ng isang, ah, indibidwal na lumipat sa isang lugar o bansa. Okey? Kahit po sabihin natin na yung kulay mo halimbawa ikaw ay maitim, yung Black American or something, tapos lilipat ka ng Pilipinas, okey lamang yun, puwede po yun, okey? Kahit anumang kulay mo, itsura mo, puwede ka pong lumipat o tumira sa ibang bansa. Maaari kang tumira sa ibang bansa. Pero kung alam mo naman na ikaw ay may mga kaso or something na may ginawa kang ano, hindi ka makakalipat sa ibang bansa. Basta kapag sinabi natin freedom of movement, may karapatan ka bilang isang individual na lumipat sa ibang lugar o di kaya sa ibang bansa. And then right to seek asylum, ito naman po ay kung halimbawa kung ang isang tao ay hindi ligtas sa kanyang sariling bansa. Halimbawa si si Alice, si Alice ay hindi safe sa Pilipinas. So, si Eliza po puwede siyang humingi ng tulong sa ibang okey? Puwede rin siyang mag-ipon sa ibang bansa kung hindi siya ligtas sa sariling bansa. Yun yung tinatawag natin na right to seek asylum. Okey, may question po ba dun? Okey, wala naman.
Okay, so ang mga Pilipino po noong unang panahon ay tayo, yung mga sinaunang Pilipino, sila po kasi dati, sila ay pinagkaitan ng mga civil rights, ng mga political rights ng gobyerno ng Espanya. Okey, ibig sabihin wala silang kahit anong karapatan. Tayo ay inaabuso ng mga Espanyol, lalo na ng mga prayle, ay inaabuso ng mga prayle ang mga Pilipino during that time. Ito yung mga hindi tanggap ng mga Pilipino. Kaya noong nagkaroon po ng kaalaman ang mga Pilipino, nagkaroon tayo ng organisasyon na naglalayo tayo po ay magkaroon ng pagbabago at kalayaan ang Pilipinas. At ito nga yung ating tinatawag na propaganda at saka yung katipunan. And si Dr. Jose Rizal ang nanguna sa ating propaganda. Kaya nga siya nag-travel dito, di ba? Sabi ko sa inyo, naging isa siya sa mga propaganda movement. Isa siya sa mga sumali sa propaganda movement. Okay, Rizal last work. Okay, so Rizal last work. Noong December, noong December 26, 1896, dito si Rizal ay napagbintangan na siya ay nag-aaklas o kasama siya sa pag-aaklas o rebellion yung tawag. Isa siya sa nangunguna na pabagsakin ang simbahang Espanyol at pamahalaang Espanyol during that time. So, pero alam naman po natin sa Pilipino na ang gusto lang po talaga ni Rizal ay reform o yung pagbabago natin na tinatawag. Okay? Then, si Rizal po dito, siya ay sinintensyahan ng found guilty of rebellion, sedition, and conspiracy noong December 26, 1896. So, ano po bang reason? Bakit siya napagbintangan? So, yung po mga sinulat ni Rizal, gaya po ng Noli at LP, sila doon nakasulat yung mga pambabatikos niya sa mga Katolik at sa pamamahala sa Espanyol during that time. So, sinabi nila na maging si Rizal, Katolik, at sa pamamahala ng Espanyol. So, yun ay nabasa nila. Okay? Kaya si Rizal, siya po ay nahatulang patayin at binaril nga siya sa babang bayan sa harap ng maraming Pilipino. According po kay Bernardino Masalita, sinabi po niya na binawi daw ni Rizal yung kanyang mga pahayag about church. Okay? Binawi ni Rizal. Sinabi niya na si Rizal daw, sinabi ni Rizal, o binawi ni Rizal, yung kanyang mga pahayag na nakisulat dun sa dalawa niyang nobela patungkol dun sa pambabatikos niya sa Katolik at saka sa pamamahala ng Espanya. Binawi daw yun ni Rizal. At si Rizal daw ay nagbalik loob at yung paniniwala niya about siya. So, yun pong nangyari iyon, nung panahon iyon, yun yung naging malaking usapin. Okay? Naging, ah, kumbaga, hindi sila makapaniwala ng mga Pilipino na babawiin ba talaga yun ni Rizal? Totoo bang binawi iyon ni Rizal? Ayon naman po sa mga scholars natin na tinatawag, kung talaga daw po na binawi ni Rizal yung kanyang mga pahayag, kung ito man ay totoo, sana hindi siya nahatulan ng kamatayan. Eh, kaya nga lamang ang nangyari during that time ay pinatay si Rizal dahil doon sa kanyang mga nobela na siya ay against sa church at sa pamamahala ng Espanyol. Okay? Okay, what else did Rizal during the last hour? Una, si Rizal po ay nagbabasa ng Bible. Okay, baka isipin ninyo na si Rizal, bakit si Rizal magbabasa ng Bible? Eh, against nga siya sa Catholic Church. Okay, so hindi naman porket sinabi natin na si Rizal ay against sa ginagawa ng mga Catholic Church. Hindi ibig sabihin nun na siya ay hindi na maka-Diyos. Okay, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong una, na si Rizal ay maka-Diyos. At yun ay namana niya sa kanyang ina dahil ang kanyang ina ay madasali. So si Rizal po ay maka-Diyos pa rin. Okay, kaya nga siya nagbabasa ng Bible, siya po ay maka-Diyos. Kaya nga lang, ayaw niya ng ginagawa ng mga Catholic Church noong unang panahon. Okay?
Reed Thomas, 1810's Imitations of Christ, wrote the poem we know now as Me or Them Adios. Ito yung huli niyang sinulat, yung Me or Temo Adios. Ang ibig sabihin ay huling alak. Wrote letters to Pasiano Rizal and his friend Ferdinand Blumentritt. So bago si Rizal patayin, si Rizal po ay sumulat muna sa kanyang kuya na si Pasiano at kanyang kaibigan na si Blumentritt. So ano po ba yung nakalagay sa sulat ni Rizal kay Pasiano? Okay. Okay, so dito sa sulat ni Pasiano, humingi si siya, sinabi niya sa kanyang kapatid na ihingi siya ng kapatawaran sa kanyang ima sa kung ano man po yung kasalanan kanyang nagawa. Okay? And then, yun naman pong sulat niya para kay Blumentritt, sinabi niya na siya ay mamamatay man po siya. Sinabi niya diyan na mamamatay man siya, pero inosente siya, binibintang ng mga Spanish authorities, so ibinibintang na pagiging isang civilian. So, ibig sabihin niya, siya po ay mamamatay ng malinis ang konsensya. Ang gusto niya lang ay para sa ating bayan, sa ating mga Pilipino. So, yun yung mga nakalagay sa sulat niya kay Pasiano at kay Blumentritt, sa kanyang kaibigan. At meron tayong tinatawag na retraction. Ano po ba kapag sinabi nating retraction? Halimbawa, may sinabi kang pahayag patungkol sa isang bagay, kagaya doon kay Jose Rizal. Diba, pinatikos niya ang church at saka yung pamamahala ng Espanyol sa No Limit ang Lahat o Pili. Doon niya binatikos and then binawi niya yung kanyang mga pahayag. Yung tinatawag natin na retraction, yung pagbabawi. Kagaya halimbawa, si Mr. Glenn. Si Mr. Glenn, meron siyang sinabi ng mga pahayag patungkol sa kung anumang bagay, patungkol halimbawa sa politika or something. Then pagkatapos halimbawa ng ilang araw, binawi mo yung sinabi mong pahayag. So, yun yung tinatawag natin na retraction. Okay? And then next natin, let's have Excel, trial and execution. Okay, so dito, okay, so dito po, tayo po ay, lahat tayo nakakaranas ng tumulong. Ito man ay kilala man natin o hindi, malaki man o maliit, yung naitutulong natin, ito pa rin yung naituturing natin na pagtulong. So, ang mahalaga kasi, tayo po ay gumawa ng tama. Tulad ni Rizal, sinulungan niya tayo na makalaya ang ating bansang Pilipinas. So, alam naman natin na si Rizal ay siya yung nanguna sa propaganda. Okay? Rizal was leading figure in the propaganda. At alam din natin na si Rizal ay tumulat ng isang kilalang essay about the condition of the Philippines. At isa rin nga dito ay yung indolence of the Philippines. Isa yun sa mga sinulat ni Rizal, the indolence di Philippines. Dahil nga po dun sa kanyang nobela na dalawang nobela ni Rizal, Manol at Alfili, nalaman ng mga Espanyol na naglalaman ito ng pagkasalungat niya sa church. Kaya siya ay pinatapon sa dapitan. So, sinabi din dito na hindi binawi ni Rizal yung patungkol sa simbahan. Okay? Ah, parang, kumbaga ay, ang nagsabi lang siguro nun, yung mga Espanyol lamang na binawi daw ni Rizal yung kanyang mga pahayag. Kasi kung tutuusin naman talaga, kung hindi binawi ni Rizal yun, dapat hindi nila papatayin si Rizal. Kasi binawi ni Rizal, diba? So, sinabi nga din diyan na hindi po totoong sinabi ni Rizal yung mga pahayag na yun. So, sa Cuba, during that time po, may naganap ng rebellion between Cuba and Spain. So, si Rizal, siya ay nag-volunteer na maging isang military surgeon ng mga panahong yun. Nagsabi siya, nag-alam siya. Pinagbigyan naman siya mula Philippines papuntang Spain patungong Cuba. Pero, siya po ay inaresto habang punta ng Spain. At ikinulong siya sa Barcelona, sa Spain. Okay, Barcelona, Spain ha. At umuwi siya sa Pilipinas for his trial. Dahil nga siya ay pinagbigtang rebellion. Okay, siya daw ang namumuno na papagsakin ang simbahan at pamahalaan. Kaya dahil doon siya ay nilitis at lumabas na siya ay guilty rebellion. Okay, yan.
ah, preliminary investigation. Ito po ay nangyari noong November 20, 1886. Trial counsel Lieutenant Luis Chabel D. Andrade. Arraignment, December 11, 1886 for rebellion illegal association. Actual trial, December 26, 1896. So during that time, ang nililitis lang na kaso ay ang pag nakapatay ka. Pero si Rizal kasi, sa inapagbintangan lamang na namumuno, kaya rebellion. Namumuno siya, kaya siya ay rebellion. At pinagkiitan sa Rizal ng tamang proseso. Kasi po, baka po makakuha po sa Rizal. Di ba dapat, pag halimbawa ko ay papatayin, ang dami pa niyang mga proseso na gagawin. So during that time kasi, kaya pinagkaitan sa Rizal. Kasi, baka po makakuha pa sa Rizal ng civilian lawyer para ipagtanggol siya. Kaya yung pong court martial ay nag-sign na lamang ng council at siya ay si Lieutenant Luis Travel de Andrada. Okay? Siya yung ini-assign nila para kay Rizal. So, pinagpilsa na siya, hindi siya dumaan sa due process natin na tinatawag. Kasi baka nga makakuha pa siya ng pagkakataon para siya ay confronting mga nag-aakot sa kanya ng rebellion at yun ay ang mga Spanish authorities. So, baka rin kasi makakuha siya ng mga ebidensya against kanya. Okay? Baka rin siya ay makakuha ng mga witness na pwede makatulong sa kanya. At kaya siya ay hindi na pinagbigyan o hindi na masyadong pinakahabaan yung process sa kanya. Ang nangyari lamang is preliminary investigation ang nangyari. So, ang nangyari lamang po talaga dito ay yung na tinatawag natin na preliminary investigation. So, nga, ay found guilty na si Rizal sa rebellion. For rebellion, illegal association. So, yun po yung nangyari kay Rizal. Kung si Rizal po sana ay nabigyan ng pagkakataon, baka hindi kamatayan ang maging hatod sa kanya. Kung inayos lamang, nagkaroon lang ng magandang proseso sa kanya naging kaso, baka hindi kamatayan yung naging result sa Rizal. Lalo na kung halimbawang yung kanyang kaso ay nadala sa istas, baka ngayon ay si Rizal siguro ay buhay, hindi siguro siya na. Okay, Rizal as a national hero. Okay, ano nga po ba yung qualification natin para masabi natin na ang isang tao ay pwedeng maging hero? So, sa atin po, maaaring ikaw ay magiging hero kung ikaw ay Pilipino. Person must be a Filipino, kundi kaya a person is a peace-loving and patriotic. That means sila yung ayaw ng mga war and violence. Kagaya ni Rizal, ayaw niya ng gulo. Kung halimbawang lalaban siya, gagamitin niya ay yung kanyang mga akda. And also, person must have great sense of patriot. The person must die for country as a martyr, willing na mamatay para sa sariling prinsipyo at paniniwala. Okay, bakit nga ba si Rizal ay napili sa hero? Bakit sa tingin niyo si Rizal ay napili at ang hero? Sa tingin niyo ba si Rizal is a national hero? Di alam. Okay, so bakit nga ba si Rizal ay napili as hero? So, nung nag-reproduce na ng kopya ng Nola at Kili, nabasa po ito ng karamihan sa mga Pilipino. Okay? Marami ang nakabasa ng kanyang Noli at saka po ng kanyang Kili. So, nung nabasa nila ito, dito namulat ang kanilang isip sa maling gawain ng mga Espanyol. Kaya galit na galit yung mga Espanyol at ayaw na pumalat pa yung kanyang mga akda. Okay? Yung mga akda na sinulat ng Rizal. So, si Rizal po, ang tipo ng tao Rizal. Okay? Mas iniisip pa rin niya kalagayan ng bansa at yung mga tao kaysa sa kanyang sariling interes. So, nung sa Rizal ay pinatapos sa dapitan, nagtayo siya ng maliit na klinika doon. Saka siyang, di ba siya ay doktor. So, kapag po sila ay nagagamot, hindi siya nagpapabayad sa kanyang mga care. Yung serbisyo niya, hindi rin niya yun pinapabayadan. Gagamot siya ng libre. Si Rizal din ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuo sa Tipona.
Okay, remember si Andres Bonifacio ang supremo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio ang gigaspan ni Rizal, although hindi nga sila nag-meet in person. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi sila nagkikita. Meron na pumunta sa Rizal para sabihin na itutuloy yung revolusyon. Kaya kasi din nakilala ni Andres Bonifacio Rizal dahil po sa kanyang mga sinulat. Okay, lahat ng sinulat ni Rizal nababasa ni Andres Bonifacio. Maging Noli at ang Irish Pili, yun ay binabasa ni Andres Bonifacio. Yun yung dahilan kung bakit na po ang Katipunan. So, doon nagising ang diwa ng mga Katipunero na kailangan na nilang mag-aklas laban sa Espanyol. So, naging mainit po ang pangalan ni Rizal sa mga Espanyol dahil sa Rizal nga ay nag-aral sa ibang bansa at bumalik sa Pilipinas kung saan ay hinangaan siya ng maraming Pilipino. Okay? The Philippines does not have official national hero. Okay, kaya kayo tinatanong ko kanina, walang po talaga tayong official na national hero. Walang batas na nagsasabi na kung sino ang national hero ng Philippines o ng Pilipinas. Okay? Legally speaking, walang declare na national hero po ang Pilipinas. Bakit nga ba walang national hero ang Pilipinas? Kasi po, marami pong candidates. Okay? Marami po ang pwede. Okay, marami po ang pwedeng maging hero or national hero ng Pilipinas. At ang unang nga diyan ay si Dr. Jose Rizal. Sumunod si Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. del Pilar, Sultan Di Patuan Kudarat, si Juan Luna, Melchor Aquino, saka po si Gabriel Sila. So, noong March 28, 1993, President Fidel D. Ramos issued Executive Order Number 75 entitled Creating the National Heroes Committee under the Office of the President. Ito pong committee na to, ito yung nag-come up sila ng criteria for these qualified Filipino hero para ma-proclaim national hero. According to NCCA or National Commission for Culture and the Arts, siyempre, tayo po ay mayroong o meron tayong magkaiba na preference kung sino ang ating i-declare as national hero. Okay, for the others, mas gusto nila na si Rizal dahil daw peacefully niyang nilabanan ang mga Espanyol. So, yun yung gusto ng iba, si Rizal. While the others po, ang gusto naman nila na maging national hero is si Andres Bonifacio. Dahil daw sa katapangan ni Andres Bonifacio. Dahil sa revolusyon na kanyang naging paraan para paalisin ang mga Espanyol. Yun yung iba. Okay? Meron tayong kanya-kanyang preference kung sino. Kung gusto natin maging national hero. Yun yung naging point ng NCT. Kaya until now, wala pong dinideclared as Philippine National Hero. But majority sa atin, nakilala natin Philippines National Hero is si Dr. Jose Rizal. Pero si Dr. Jose Rizal po, siya po ay Filipino hero. Okay? Ito siya sa mga candidates. Hindi pa siya Philippine National Hero. Filipino hero lamang. Ito siya sa mga candidates. So, bakit nga po ba si Rizal? Baka kasi tanong niya, ma'am, bakit po naman si Rizal ay nasa piso? Bakit po wala siya sa mga malalaking pera, like sa mga tulos na 1,000 or something? Kasi ayon po sa kanila, the reason po ay yung 1 peso, ito yung pinakamababang halaga o value ng money. So, ito pong pisong ito yung umiikot. Okay? Hindi lang sa mayaman, maging sa mahirap. Ang mahirap nakakahawak ng piso. Kahit yung ako sa buhay, makikita pa rin nila si Rizal. Yun yung idea bakit si Rizal ay nasa piso. Kasi gusto nila na si Rizal ay makikita ng lahat. Nakikita na ikaw man ay mahirap, ikaw ay makakatanggap pa rin ng piso. So kapag hawak mo yung piso, makikita mo si Rizal. So yun yung idea nila patungkol kung bakit si Rizal ay nasa piso. Okay. So si Rizal po, bago mamatay si Rizal, siya po ay mayroong huling sinabi. Okay, yung kanyang huling sinabi, consumatum est, na ang ibig sabihin ay tapos na. Okay, so si Rizal ay namatay na itanggol po ating
bansa. Tayo ay napalaya. Pero lagi pong tatandaan na tayo po ay walang Philippine national hero. Si Rizal po ay hero, Filipino hero, at isa siya sa mga candidates na nasabi ko kanina. Kaya po tayo ay walang Philippine hero kasi marami pong candidate na pwedeng maging ng Philippine national hero. Kaya tayo kapag diga ng elementary, kung tayo itinatanong sino ang ating national hero, tinatawag natin si Dr. Jose Rizal. Pero hindi po sa national hero. Okay? Any question po? Okay, naintindihan ko ang ating discussion. Okay, so yung ating pong discussion, hanggang dun po yung discussion natin. So, ibig sabihin, tapos na po tayo sa lahat ng ating discussion. Okay? Lahat na po yun ang ating lessons. Ibig sabihin, by next week, no, next week. Tomorrow, di ba may meeting tayo tomorrow? Bukas, ang gagawin po natin ay meron po akong ipapapanood sa inyo. Okay? Sa meeting natin, pwede kayong bukas kahit pumasok kayo sa akin ng 7:30. 7:30 start tayo. Meron lang akong ipapapanood sa inyo para mas maging malinaw yung naging buhay ni Rizal. Okay po? And then after po nun, sa mga susunod nating meeting, hindi ko na kayo imi-meet sa mga susunod, like Thursday. Kasi Thursday, starting sa Thursday, gagawin nyo na yung aking mga ipinapagawa. Okay po? Malinaw? O 5? O 4? Okay. So, any question po? Wala na? Yes, bye. Ma'am, question lang po regarding po dun sa activity, yung photo essay po ba, yung picture po ay pwede pong kuha sa internet? Hindi. Hindi siya pwedeng po sa internet. Kailangan, hahanap kayo ng talagang pipicturan nyo. Hindi kayo pwedeng kumuha sa internet. Walang kukuha sa internet. Right, Sarili. ma'am. Thank you po. Okay, wala na? Pwede na kayong magsimula sa inyong sa inyong mga ginagawa. Tayo naman ay maagang nag-dismiss. So, yung mga natitira nating oras, pwede po kayo mag-start. Yes, De Castro. Ma'am, question lang po about po sa political at video. Yun po ay sadya pong 1 to 2 minutes or pwede pong lumampas ng 2 minutes? Hanggang 2 minutes lang. Sige po, thank Okay, you po. sige. Kung kaya niyo namang lumampas ng 2 minutes, di tatanggapin ko na lang. Kahit lumampas kayo ng 2 minutes, okay lang. Huwag namang aabot ng 5 minutes ha. Parang haba na pag 5 minutes. Okay, wala na? Kung kayo may mga question pa at kayo ay na-dismiss ko na, pwede niyo akong message, ha? Re-reply naman po ako kaagad. Okay, so again, tayo po ay tapos na sa ating discussions about Rizal. And tomorrow, meron lamang po ipapapanood sa inyo. And after po nun, mga susunod nating araw, wala na po tayong meeting. Gagawin na po ninyo ay yung mga pinapagawa ko sa inyo para maipasa niyo siya agad on time. Okay? So, yan lamang. Marami pong salamat sa inyong lahat. O4, maaari na po tayong mag-view ating